Alamat laban sa katotohanan. Ngayon, tatalakayin ko ang Autism Spectrum Disorder. Kung ano ito, paano ito nakakaapekto sa komunikasyon, pag-uugali at buhay panlipunan, at ang pinakamalaking maling akala na humahadlang sa mga tao. Maling akala versus katotohanan, Autism 101. Ang ASD ay nangangahulugang Autism Spectrum Disorder. Ito ay isang pagkakaiba sa neurodevelopment, ibig sabihin, ang utak ay nagpoproseso ng impormasyon sa kakaibang paraan. Ang spectrum ay nangangahulugang nagpapakita ito ng iba't ibang paraan para sa iba't ibang tao. Ang ilan ay nangangailangan ng maraming suporta, ang iba ay nangangailangan ng napakaliit, ngunit lahat ng autistikong tao ay nararapat na maunawaan at respetuhin. Komunikasyon. Pag-usapan natin ang komunikasyon. Katotohanan, maraming autistikong tao ang nakipag-usap, hindi lang palaging sa karaniwang paraan. Maaring ito ay direktang pananalita, mga linya mula sa palabas, mga device, o mga galaw. Maling akala, kung hindi nagsasalita ang isang tao, hindi niya naiintindihan. Katotohanan, maaring malakas ang pag-unawa kahit limitado ang pagsasalita. Magbigay ng oras, bawasan ng ingay, mag-alok ng mga pagpilian. Ang komunikasyon ay isang 200 na kalye, pag-uugali. Ang pag-uugali ay komunikasyon din. Maari kang makakita ng stimming, tulad ng pagwagwayway ng kamay, pag-ugoy o paglakad pabalik-balik. Maling akala, masama ang stimming. Katotohanan, nakakatulong ito sa pagkontrol ng stress at pagtutok. Maliban kung nakakapinsala, hindi ito kailangang ihinto. Ang pagbabago sa nakasanayan ay maaring mahirap. Ang malinaw na schedule, visual na suporta, maingat na paglipat ay malaking tulong. Pakikipag-ugnayan sa lipunan. Pakikipag-ugnayan sa lipunan. Maling akala, ayaw ng mga autistikong tao ng kaibigan. Katotohanan, marami ang gusto, iba lang ang paraan nila ng pakikisalamuha. Ang pagtingin sa mata ay maaring hindi komportable. Ang small talk ay maaring nakakapagod. Ngunit malalim, tapat na koneksyon. Posibleng-posible. Igalang ang mga hangganan, maging literal at iwasan ang mga hulaan, mga sanhi at lunas. Maling akala, ang mga bakuna ang sanhi ng autism. Katotohanan, hindi. Paulit-ulit na itong pinabulaanan. Maling akala maaaring gamutin ang autism. Katotohanan, hindi sakit ang autism. Suporta, hindi lunas, ang layunin, occupational therapy, speech therapy, at mga akomodasyon. Maling akala, lahat ng autistikong tao ay henyo. Maling akala, lahat ay may intellectual disability. Katotohanan, malawak ang pagkakaiba sa katalinuhan, tulad din sa lahat ng tao. Ang ilan ay may espesyal na interes at kahangahangang pagtutok. Paunlari ng mga kalakasan. Sa paaralan o trabaho, predictable na routine, tahimik na lugar, at malinaw na tagubilin ay nagbabago ng lahat. Sa bahay, igalang ang mga pangangailangan sa pandama. Headphones, salamin sa araw, weighted blankets. Sa komunidad, iwasan ang malalakas, masisikip na sorpresa. Magtanong, huwag mag-assume. Mahalaga ang wika. Gumamit ng magalang na wika. Mas gusto ng ilan ang autistic person, ang iba naman ay person with autism. Ang pinakamahusay na paraan, magtanong, ano ang magagawa mo? Kilalanin ng tao, mag-alok ng mga pagpipilian. Maging mapagpasensya sa katahimikan. Ipagdiwang ang pag-unlad, hindi ang pagiging perpekto. Labanan ang stigma, huling kaisipan. Narito ang katotohanan, ang autism ay isang naibang paraan ng pagiging tao. Kapag pinalitan natin ang mga maling akala ng katotohanan at ang paghusga ng pag-usisa, lahat ay panalo. Salamat sa pakikinig. At kung nakatulong ito, ibahagi ito sa isang taong kailangan itong marinig.